Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Salamat! So, first card po ninyo, we have Humpback Whale. Sabi dito, music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument, or listening. So, most likely, ang music, no, has been a great, part ng buhay ninyo, Virgo. Maaring, yun nga, maaring mahilig kayong makinig sa music, nagtutugtog kayo ng instrument, or siguro kumakanta kayo. So, however this resonates with you, paalala ito sa inyo na very essential, very vital, no, ang role na piniplay ng music sa buhay ninyo. Kaya, kung medyo nagkaroon kayo ng distance, no, sa musika, sa ngayon, no, ibalik nyo na yan, no, ibalik nyo na yan. Kasi malaki ang naitutulong sa'yo. Maaring nai-inspire kayo, natutuwa kayo, diba? Gumagaan ang pakiramdam ninyo when you are doing your music thing. So, ibalik nyo na yan. Okay? Kasi malaking tulong ito sa inyong paghilom ang musika, no? Kung papaano mo man ginagawa yan. Kumakanta ka man, nagtutugtog ka man, or whatsoever. Malaking bagay, no? Malaking bagay, malaking tulong eto sa'yo, no? Na kumbaga, siguro dito nadadivert ang inyong attention, no? When you are engaging in this music activity, parang naaano kayo siguro na nadadivert ang inyong atensyon kahit papaano gumagaan ang inyong pakiramdam, and this could be your outlet, diba? No, sa bigat, no, kung nang nararamdaman ninyo. Ito yung nakakapagpagaan. So, sabi dito, stop complaining and focus your attention to the blessings in your life. Okay? Kasi nga naman, when you are complaining, so negative energy yan, so mas marami patuloy, no, ang pwedeng maging problema na dumating sa buhay mo. Kasi, 'di ba, I always say, no, I always remind everyone na kung ano yung nararamdaman ninyo, ano yung iniisip ninyo, yun ang mararamdaman ninyo, and eventually, that is what's going to manifest in your life. 'Di ba? Kaya kung kayo ay nagko-complain sa universe, kung kayo ay ang sinasabi ninyo, alam mo yun, yung mga katulad ng hanggang kailan ba ako, 'di ba? Hirap na ako sa buhay ko, hanggang kailan ba ito? Mga ganyan, kailan na ba dadating ang ginhawa sa buhay ko, yung mga gaganon. Yung mga ganong klaseng linyahan, Virgo, that sounds like you are complaining. Okay? And that is negative energy. We don't want negativity to happen in our lives. 'Di ba? Kaya sana po ma-realize ninyo na yung mga ganong klaseng linyahan para sa sinasabi ninyo sa sarili mo, or kahit alam mo yun, iniisip mo pa lang, that's going to send that's going to send a message out in the universe, no, na yun din yun din ang gusto mong mangyari. Kasi kung ano nga yung energy na pinoproject ninyo, kung ano yung kind of energy na nilalabas ninyo out in the universe, titignan lang yan ng universe, at kung ano yung excuse me po, kung ano yung kumbaga, kung ano yung kind of vibration, no, ng mga sinasabi ninyo, kung ano yung mga iniisip ninyo, eh syempre yun ang ipapadala niya sa iyo. Yun ang imamatch niya. Kaya if you are projecting positivity, masaya ka, excited ka sa buhay, grateful ka sa mga blessings na meron ka, nagpapasalamat ka kahit mga maliit lang na bagay or maliliit lang na blessings ang natatanggap mo, makikita mo na mag-shift yung inyong vibration. Mas mas magiging magaan ang inyong pakiramdam, because when you are happy, when you are joyful, and you are appreciative of what you have received already in your life, iba yung magiging vibration mo. Mas mataas, mas excited ka, mas masaya ka.
At syempre kapag nagpapasalamat ka, 'di ba? Yung joy nandiyan diyan kasi ina-appreciate mo kung ano ang meron ka. And kapag gano'n 'no, yung vibe ninyo, gano'n yung nararamdaman ninyo, eventually, makikita mo na marami pang biyaya ang dadating. Mas maraming magagandang pangyayari, mas maraming magagandang bagay ang dadating sa buhay mo. So, i-compare ninyo yan, Virgo, para maintindihan ninyo lalo no, kung anong sinasabi ko. Subukan ninyo yan. Subukan ninyo na i-switch no, or i-shift ninyo ang inyong vibration no, from complaining, from being kasi you know what, marami akong nababasa sa mga comment section na kaya na ko na gusto kong sabihin na everything starts in the mind. No, Virgo. Marami ako nababasa sa comments, no, yung mga nakaraan na mga readings, Meron akong specifically na natatandaan na sinasabi niya all my life, 'di ba? Yung tono ng pananalita niya sa comment section is bad trip na siya sa buhay, no? Bad trip na siya kasi all my life sabi niya ganito na lang ang buhay ko. All my life hirap na ako. You know what, when you are saying that, 'di ba? Mas lalo ka lang maghihirap. Mas lalo ka lang maghihirap kasi sobrang negative ang tono ng kanyang pananalita, no? The more na inuulit-ulit mo yung mga salitang negative, the more na pinapalakas mo yung vibration nito, no? Kaya mas yun ang mas yun ang mangyayari sa buhay mo. Kung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na ganito na lang ba ang buhay ko? Buong buhay ko na lang nagtitiis ako, buong buhay ko na lang nahihirapan ako, buong buhay ko na lang hirap ako, 'di ba? So the more you say that no to yourself, the more na yun talaga ang maa-attract mo na energy, and you will have more hirap, and you will experience more more suffering in life. Kaya mas maganda no, parang affirmation 'yan when you are speaking to yourself. Parang affirmation 'yan, no? Na hindi tayo hindi makakatulong sa atin if we are going to say negative things, 'di ba? Whether it is sa sarili natin, yung parang nagko-complain nga, 'di ba, sa universe, no? Ano 'yan yung parang nag-a-attract ka ng gano'n, no? Mas nag-a-attract ka ng mas marami pang gano'n bagay. Kasi the universe is listening, no? Kaya nga dapat na maging aware tayo, 'di ba, of what we say, of what we think. Kasi what you think is what you create. 'Di ba? Kung anong iniisip mo, 'yun ang eventually nandyan, no? May tatanim sa puso mo, 'yun ang mararamdaman mo, and that becomes your actions. And yung bunga, 'di ba, ng pag-take action mo, 'di ba? 'Yun ang mangyayari. Kung anong iniisip mo, 'yun ang naramdaman mo, 'yun din ang makikita mo sa inyong 3D reality. Kaya mas maganda na dapat tayo ay laging maging aware sa ating iniisip. Let's just try, 'di ba, na yung isipin natin para yun din na maramdaman natin is positibo, para yun ang makita natin sa realidad natin, yun ang ma-experience natin sa buhay natin. So, as much as possible, please refrain from saying negative, from thinking negative, because hindi ka rin naman matutuwa if negative situations, misfortunes, mga kamalasan, kahirapan, 'di ba, ang inyong mai-experience. Kaya sa isip pa lang, buuin mo na yung isip mo, no, na positibo lang dapat ang isipin. Maging aware tayo sa ating iniisip. Okay? Just think positively. Think abundance. Think prosperity. Para yun ang mangyari sa buhay mo. Yun ang eventually dumating sa buhay mo.
Okay? So, focus your attention on the blessings, di ba, in your life. Rather than mag-focus ka sa kung ano ang wala ka at kung ano ang gusto mo pa, no, na magkaroon ka sa buhay mo. Mas magandang magsimula ka na magpasalamat at i-appreciate kung ano ang meron ka na. Kasi the more you are grateful, the more you are appreciative of the blessings that you already have in your life, mas marami pang ibibigay sa iyo ang universe na mga magaganda at mabubuting pangyayari sa buhay mo. Okay? So, we have the tiger. You're being called upon to provide leadership. So, trust that you're capable of doing so. Okay? Kasi hindi ka naman ilalagay sa leadership position, hindi ka ilalagay, hindi ka ipopromote, kumbaga, kung walang potential sa'yo na nakikita ang mga boss mo or ang employer mo, ang manager mo. 'Di ba? Kaya magtiwala ka sa inyong sarili na kaya mong gampanan kung ano man ang role na binibigay sa'yo, being a leader. Okay? So, congrats sa'yo kasi ang iba sa inyo baka ngayon mapopromote na nga kayo, 'di ba? So, what else? We have Cosmic Sapphire, act with honor and integrity, speak your truth. Yan ang napakahalaga. 'Di ba? Kung ano yung totoo mong nararamdaman, kung ano yung totoo mong laman ng dibdib ninyo, yun ang sabihin mo. 'Di ba? Yun ang sabihin mo, yun ang iparating mo sa ibang tao kasi para na mas magandang maging honest tayo, 'di ba, sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga tao, no, na mahalaga sa buhay natin. Let's say for example sa person ninyo, 'di ba? Mas magandang nalalaman niya kung ano talagang saloobin mo, ano talaga yung nararamdaman mo towards him or her, 'di ba? Kaya mas maganda na tayo nilalabas natin, no, kung ano talaga ang nararapat na makarating, no, sa mga tao na gusto natin makipag yung gusto natin i-communicate, no, sa yung gusto nating i-communicate yung mga nasa loob or nasa isip natin. So we have soul satisfaction, honor your uniqueness, do what makes you feel good. Ayan, kasi kung ginagawa mo kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo, kung ano yung nakakapagpaganda ng inyong pakiramdam, you will be more appreciated by the divine. 'Di ba? At mas magiging ano ka, makapangyarihan, 'di ba? Na mag-manifest ka ng mga bagay na gusto mong ma-manifest. Kasi when you are enjoying what you are doing, when you are loving what you are doing, 'di ba? Tataas yung vibrational frequency mo. And kapag mataas ang vibrational frequency mo, whatever it is that you do, 'di ba? Ano pa yung mga gagawin mo, yan ay magka-come to fruition. Kung ano man yung mga pinagsisikapan mo, yun ay talagang mapagtatagumpayan mo. At saka mas mabilis umasenso, mas mabilis yung pagtagumpay ninyo if you are enjoying what you are doing, no? So, what else? We have Cosmic Emerald, create perfect health, access divine abundance. Wow, 'di ba? So, Virgo, it's all up to you to claim your abundance, 'di ba? Nasa sa inyong mga kamay, nasa inyong mga desisyon, diskarte kung paano ninyo i-claim ang abundance na ito, 'di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, no, um, you won't be able to receive abundance and prosperity into your life if you are projecting negativity. Kaya alam mo na kung paano mo i-claim yung abundance and prosperity. You need to think positively. Okay? In order for you to claim or attract positivity in your life, mga positibong pangyayari sa buhay mo, kailangan yung isip mo, yung damdamin mo, positibo ang laman nito. Okay? Para ma-magnetize mo siya. And create perfect health. No? Sa panahon ngayon, health is wealth, 'di ba? Kaya kailangan na magkaroon ka ng oras para sa sarili mo, alagaan mo ang inyong katawan, ang inyong overall health para nang sa gayon you will be always on top of your health, no? Kasi mas maganda ang pakiramdam
'di ba? Mas maganda na ikaw ay healthy para mas magiging productive ka pa, mas marami kang magagawa, mas mabilis kang umasenso kasi wala kang poproblemahin, hindi ba? Na kung ano-anong may sakit or may physical discomfort. Kaya ingatan ang inyong katawan, ingatan ang inyong kalusugan. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.